at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoo'y dinggin. Ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin. Kagandahang loob niya sa atin, bilang Panginoon, umawit ng ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu, at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay, bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ulitin po nating lahat. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng nais, maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Tugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Tugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Tugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba?
Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawalang salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa. Ganon din sa lahat ng mga nakatutok online at nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. Kasama po kayong lahat sa ating pagdiriwang dito sa ating simbahan. Dalawang talinhaga tungkol sa nawawala ang ating narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Nawawala. Sabihin nyo nga po. Isa pa. Ang talinhaga ng nawawalang tupa at ang talinhaga ng nawawalang pilak. Ang talinhaga ng nawawalang tupa, ipinapakita sa atin na iiwan ng may-ari ang 99 na tupa para hanapin ang iisang nawawala. Ilan lahat mayroon tupa ang may-ari? Ba't iba-iba kayo ng sagot? Ulit, nawawala ang isa, natira ang 99. Ilan lahat ang total ng kanyang tupa? Yan, 100. Oh, may 100 tupa, nawala ang isa. Pinakita sa atin na hinanap ng may-ari ang isang nawawala. Iniwan ang 99. Sabi sa talinhaga, kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin at magsasaya kapag natagpuan ang nawawalang isa. Samantala, ang nawawalang pilak naman, yung talinhaga ng nawawalang pilak, sabi ng talinhaga, kapag nawala ang isa sa 10 pilak, ilan lahat meron pilak? 10. Nawala ang isa, sabi, sisindihan ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito, at kapag natagpuan, magsasaya, mag-aaya ng mga kaibigan, at magdiriwang. Ito po ang dalawang talinhaga na ginamit ni Jesus na pangaral sa mga Pariseo at Eskriba na nagbubulong-bulungan tungkol sa pakikisalo ni Jesus sa mga makasalanan. Nakita kasi nila si Jesus kasama na nanginginain, nakikisalo sa mga makasalanan. Noong panahong iyon, hindi ginagawa ng mga tao yon. Kapag kasama mo o may makita kang mga makasalanan, kailangan layuan. Kung hindi, ikaw ay mapapabilang. O, di ba ganun din naman sa panahon natin ngayon, di ba? No? Sa panahon ngayon, kapag sumama ka sa mga chismosa, anong tawag sa'yo? O, di ba? Alam na alam nyo na. Di ba? Kapag sumama ka sa mga manginginom, kahit hindi ka umiinom, anong tingin sa'yo? Ganon din. Kaya kung hindi ka chismosa, huwag kang sumama sa mga chismosa. Ganon yung sinasabi noon. Para huwag kang mapabilang. Pero, magandang himayin natin ang ibig sabihin ni Jesus sa talinhaga kung bakit ba siya nakikisama sa mga makasalanan. Ibig sabihin ba nun, makasalanan na rin si Jesus? Hindi. Wala naman siyang ginagawa.
Kung makasalanan ang sinasamahan niya at hindi siya makasalanan, hindi siya mahahawa. Pero tatlong bagay ang pinapakita, gustong sabihin ni Jesus tungkol sa talinhaga. Una, ipinapakita ni Jesus na ang makasalanan ay mga nawawala. Sa iba, ang tingin nila, ang mga makasalanan ay nagwawala. Magkaiba po yun, ang nawawala sa nagwawala. Yung nawawala, sabi ni Jesus, maaring wala sa tamang isip, wala sa tamang pag-iisip, o wala sa tamang disposisyon. Di ba gano'n naman? Pag hindi tamang yung isip, nakakagawa ka ng mali. Mali ang desisyon. Bakit? Kasi galit. Wala sa tamang disposisyon. Kaya nakapagmura. Kaya nakapagsalita ng di maganda. Pero iba yung hindi ka naman galit. Nasa tamang disposisyon ka, pero palamura ka. May ganyan. Konting kibot, mura. Hindi ka naman galit, pero namamalo ka ng anak. Para kay Jesus, yung mga nawawala, wala sa tamang pag-iisip at wala sa tamang disposisyon. Kaya sila nakakagawa ng kasalanan dahil sila ay nawawala. At dahil nawawala, nararapat lang na hanapin. Kapag nawawala, hanapin. Taliwas ito sa gustong ipahiwatig ng mga Pariseyo at Eskriba tungkol sa mga makasalanan. Iniisip nila, hindi na dapat ito bigyan ng pag-asa. Kaya dapat pabayaan. Kaya dapat layuan at huwag samahan. Ganyan ba ang tingin ninyo sa mga nawawala at mga makasalanan? Wala ng pag-asa? Hindi na dapat samahan? Dapat layuan? Pangalawang nais ipakita ni Jesus tungkol sa mga nawawala. Sabi ni Jesus, kapag natagpuan, inaakay o pinapasan. Taliwas ito. Iba ito sa kung paano natin tratuhin ang mga natagpuan. Kapag natagpuan yung nawawalang anak, anong ginagawa ng magulang? Imbes na akayin, pinapalo. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Palo. Ba't ganun? Sa halip na pasanin, sinisisi. Yan, ang likot-likot mo kasi, yan ang nangyari sa'yo. Di ba? Sabi ko, makinig ka sa akin. Yan, napahamak ka. Ganyan Ganyan natin tratuhin. Sa halip na akayin mo, pagsabihan mo, turuan mo. Ang tao, sinisisi, sinasaktan ang mga makasalanan o nawawala. Pangatlo, ang nais ipakita ni Jesus sa mga nawawala, ikinasisiya kapag natagpuan. Ipinagdiriwang ang pagkakahanap. Kapag nagbalik ang nawawala, isa itong dahilan para ikatuwa. Taliwas ito sa kung paano mag-isip ang tao tungkol sa pagbabalik ng mga nawawala. Tayo, pinagdududahan natin kapag nagbago na ang isang tao. Naku, totoo bang nagbago yan? Hindi naman. Di ba ganon? Kapag nakita mo yung manginginom dati na hindi na umiinom, naku, hindi totoo yan. Ano nakain yan? Bakit di na umiinom? Ba't hindi ka na nakikipagchismisan? Ano kayang nakain ito? Di ba ganon tayo? Yung iba, tinataningan pa natin. Next week, balik uli yan sa dating gawi. Bukas lang, ganyan na naman ulit yan. Para bang ang tao ayaw magbigay ng isa pang pagkakataon? Ayaw magbigay ng chance? Ayaw magpatawad? Ayaw magbigay ng pag-asa? Ganyan ba natin tratuhin ang mga nawawala at makasalanan? Mga kapatid,
para kay Jesus ang nawawala, dapat hinahanap, hindi pinababayaan. Kung may 100 kang tupa at nawala ang isa, hahanapin mo pa rin ba? Yung iba, wag na. Isa lang naman yun eh. 99 naman yung natira, papagurin ko pa sarili ko. Yung iba, kung 10 ang pera, nawala ang piso, sige na, hayaan mo na. Magpapakahirap pa ako. May 10 pa naman ako. Ang nawawala para kay Jesus, hinahanap, hindi pinababayaan. Inaakay, hindi tinataboy. Higit sa lahat, ikinasisiya kapag nasumpungan at hindi ikinagagalit o isinusumpa. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ang Panginoon ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbuni kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod nawa kami, san mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon,
kay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiw rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Katwang mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, tala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.